Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Handa ka na bang magpahinga? Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para makagawa pa tayo ng mga kwento na magpapakalma at magpapatulog sa iyo gabi-gabi. Shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Judith Seaman from Rome, Italy, Raymond Flores, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Paalala lang, ito lang ang nag-iisang channel ng Pampatulog Stories. Bago ka pumikit at pumasok sa mundo ng mga panaginip, samahan mo muna ako sa isang kwento. Isang kwento ng isang batang ang pangalan ay Boy Takas. Siya ay kilala sa pagtakas, sa klase, sa gawaing bahay, at minsan pa nga sa mga responsibilidad. Pero sa likod ng kanyang mga biro at pakikipaglaro, may tinatagong pangarap. At sa gabing ito, dahan-dahan nating susundan ng kanyang kwento, puno ng aral at mga simpleng bagay na maaaring magpatawa o magpahinga ng iyong isip. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang dalhin ka ng kwento ni Boy Takas sa isang banayad na paglalakbay, sa isang maliit na baryo na kilala sa tawanan, tsismisan, at halo-halong amoy ng tuyo at sinampay. May isang batang hindi malilimutan ng sino mang makakakilala. Siya si Boy Takas. Bakit nga ba Boy Takas ang tawag sa kanya? Aba, hindi naman iyon ang tunay niyang pangalan. Ang totoo, Rodolfo ang nakasulat sa birth certificate niya. Pero halos walang nakakakilala sa pangalang iyon. Kasi nga mula pagkabata, palaging may eksena si Boy na tumatakas. Noong maliit pa siya, tuwing oras ng siesta, kapag pinatutulog ng kanyang nanay, bigla na lang siyang naglalaho. Saan siya makikita? Nasa bubong, nakikisilip sa pugad ng ibon. Minsan naman, habang nagwawalis ang nanay niya sa bakuran, nagtatago siya sa ilalim ng mesa at nagbubuo ng laruan mula sa tansan. Kaya tuloy, sa baryo, naging bantog siya. Ayan na si Boy Takas, nagtago na naman. Ngayon na siya'y nasa edad 12 taong gulang. Hindi pa rin nawawala ang kanyang ugali. Kapag may klase at biglang pinatawag ang lahat para mag-aral ng mahahabang tula, ayun na. Nakikita na lang ng mga kaklase niya ang bakanting upuan. Wala na si Boy. Para siyang may sariling kapangyarihan. Mabilis maglaho. Parang may invisible cloak. Pero ang totoo, nasa likod lang siya ng kantina. Kumakain ng pritong lumpia at nagbibilang ng butil ng bigas na nahulog sa sahig. Minsan nga, tinanong siya ng guro, "Uy, bakit ba lagi kang nawawala tuwing may mahirap na aralin?" Ngumiti lang siya at sagot, "Ma'am, di po ako nawawala. Nagpa-practice lang po ako ng survival skills." Tawanan ng buong klase, kahit ang guro, hindi napigilang matawa. Ngunit kahit nakakatawa ang mga eksena niya, may kaunting lungkot ding dala. Dahil sa palaging pagtakas, hindi natututo si Boy ng buong aralin. Madalas siyang nahuhuli. At ang pinakamalupit, madalas siyang napapagalitan ng kanyang nanay. "Boy, ikaw talagang bata ka. Kung tatakasan mo pa ako ulit, ipapahabol na kita sa aso ni Kapitan." Hulyaw minsan ng nanay niya. Ngunit imbes na matakot, ngumisi lang si Boy at sabi, Nay, baka maging best friend ko pa yung aso. Kahit saan siya magpunta, dala niya ang bansag na yon. Kapag may inuman ang mga tatay sa kanto, may maririnig kang kwento. Alam mo, kahapon nakita ko si Boy Takas. Tumatakas sa sariling araro ng tatay niya. Ang lupit. Ako nga nakita ko. Tinakasan ng candy sa tindahan. Pero nagbayad din naman kinabukasan.
Sa kabila ng lahat ng nakakatawang kwento, may mabuting puso si Boy. Marunong siyang tumulong sa kapitbahay, mag-abot ng tubig sa mga nagtatrabaho, at mag-alaga ng mga aso't pusa sa kalsada. Ang problema lang, kapag oras na ng seryosong gawain, bigla siyang parang hangin na hindi mo mahahawakan. Ngunit sa likod ng kanyang kakulitan at mga pagtakas, may nakatagong tanong si Boy sa sarili niya. Hanggang kailan ba ako tatakas? At ano ba talaga ang hinahanap ko? Sa murang edad, hindi pa niya lubos na naiintindihan ng sagot. Pero sa araw-araw na pagtakbo niya palayo sa tungkulin, dahan-dahan ding nabubuo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pangarap na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagtakas, mula sa takdang aralin sa math na ayon kay Boy, ay mas mahirap pa sa pagtakas sa kulambo. Dumapa siya sa banig at nakatulog agad. Dahil sa sobrang pagod sa kakatakbo at kakaiwas sa mga utos, nahulog siya sa isang malalim na panaginip. Sa kanyang panaginip, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang lugar. Ang langit ay kulay ube, ang mga ulap ay hugis bibingka, at may mga bituin na parang kumikindat sa kanya. Grabe, parang piyesta, ulong niya. Pero bago pa siya makapagtataka palalo, may lumapit na isang matandang kakaiba ang itsura. May hawak na malaking lambat, pero sa halip na isda, mga bituin ang nakasabit dito. Hoy, bata, uwi ka ng matanda. Habang inaalog-alog ang lambat na punong-puno ng kumikislap na liwanag. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka naman bituin. Napakamot si Boy. Natutulog lang po ako kanina. Baka po nakatakas ako papunta rito. Napailing ang matanda. Aba, pati sa panaginip, takas ka pa rin. Nagulat si Boy. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ang matanda at nagpakilala. Ako si Manghuli, ang manghuhuli ng mga bituin. Dito ko kinokolekta ang mga pangarap ng mga tao. At ikaw, ang pangarap mo, hindi ko mahuli-huli. Lagi kasing tumatakas. Napakunot ang noo ni Boy. Ha? May pangarap po ba ako? Akala ko kasi, basta makatakas lang sa klase, okay na. Dito nagsimulang magbago ang tono ng panaginip. Tinuro ni Manghuli ang isang bituin na kumikislap ng kakaiba. Ayan ang pangarap mo. Pero tandaan mo, kung puro takas ang gagawin mo, hindi mo kailanman maaabot yan. Kasi ang pangarap, hindi yan lumalapit sa mga tamad at takas. Nilalapitan yan ng mga nagsusumikap. Medyo nainis si Boy. Paano kung mahirap? Paano kung mabigo ako? Mas madali kasing tumakas kaysa mapagalitan. Umiling si Manghuli at tumawa ng mahina. Alam mo, bata, minsan mas nakakatawa ang mga taong laging tumatakas. Kasi sa huli, hindi nila alam na ang tinatakasan nila ang magdadala pala sa kanila ng ligaya. Tahimik si Boy. Naramdaman niyang tinatamaan siya sa mga salita ng matanda. Pero dahil likas siyang makulit, sagot niya, Manghuli, pwede po bang tumakas na lang ako sa pangarap? Hanap na lang ako ng ibang bituin na mas madali. Napailing ang matanda. Hindi lahat ng bituin para sa iyo. Isa lang ang tunay. At kung tatakasan mo yan, habang buhay kang maghahanap at hindi makukontento. Sa puntong iyon, biglang lumakas ang liwanag ng bituin. Parang tinatawag si Boy. Pero bago niya pa ito maabot, narinig niya ang sigaw ng nanay niya mula sa malayo. Boy, gumising ka na dyan. Magwalis ka sa bakuran bago ka lumayas na naman. Napabalik pa si Boy at naputol ang panaginip. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo at ramdam niya ang kakaibang bigat ng sinabi ng matanda. Grabe. Bulong niya sa sarili. Kahit sa panaginip, hinahabol ako ng mga lecture.
Ngunit sa kabila ng kanyang pagbibirong iyon, alam niya sa kaibuturan ng puso niya na hindi basta panaginip lang ang nangyari. Parang may mensaheng iniwan si Mang Huli at iyon ay unti-unting babago sa pananaw ni Boy sa kanyang buhay at sa kanyang pagtakbo. Hindi na palayo, kundi papunta. Kinabukasan, habang naglalakad si Boy Takas sa kalsada, naamoy niya ang pritong isda mula sa karinderya ni Aling Puri. Gusto sana niyang tumakas papasok doon para manghingi ng libreng sausawan. Pero bigla siyang napalingon nang may makita siyang malaking tarp na nakapaskil sa barangay hall. Takbuhan ng mga pangarap. Buksan ang kinabukasan. Napakunot ang noo ni Boy. Takbuhan? Aba, baka ito na ang laban na para sa akin. Kasi kung may talent ako, ayun na nga. Ang tumakbo. Takbo sa klase, takbo sa gawain, takbo kahit saan. Dali-dali siyang lumapit at binasa ang mga detalye. Ang paligsahan ay isang takbuhan sa buong barangay. Ang premyo, scholarship, at libreng training para sa kahit anong kursong gusto ng mananalo. Lahat ay pwedeng sumali, bata man o matanda. Nanlaki ang mata ni Boy. Scholarship, training, di pwede na akong maging professional tigas-takas. Tumawa siya mag-isa at napatingin ng mga dumadaan na para bang may kausap siyang kalabaw. Pag-uwi niya, agad niyang ibinalita sa nanay niya, "Nay, may paligsahan po sa barangay. Takbuhan. Feeling ko, dito na ako sisikat." Ngumisi lang ang nanay niya at sagot, "Sige anak, sali ka. Pero sana, sa pagkakataong ito, hindi ka tatakas sa gitna ng laban." Medyo natahimik si Boy. Ay, oo nga no. Kinabukasan, nagpunta siya sa Barangay Plaza, kung saan may mga batang nagtitraining. May mga nagsistretching, may tumatakbo pa ikot, at may iba namang nagdadala ng tubig. Si Boy, ayun, nakaupo sa gilid, kumakain ng banana Q. Nilapitan siya ng kapitan. "Oh Boy, akala ko ba sasali ka? Bakit hindi ka nagtitraining?" Sagot ni Boy, "Kap, nagtitraining po ako. Training sa pagnguya. Para may energy." Tawanan ng mga tao. Pero sa totoo lang kinakabahan si Boy. Sanay siyang tumakbo, pero hindi siya sanay magtapos ng takbuhan. Lagi kasing may eksena. Biglang naiihi, biglang nagugutom, biglang may naalala. Sa unang linggo ng training, 3 beses siyang nagtakas. Una, nagkunwari siyang maghahanap ng tubig, pero natagpuan siya sa tindahan ni Aling Puri, bumibili ng kwek-kwek. Ikalawa, nagdahilan siyang masakit ang tiyan. Pero nang mahuli siya ng kapitbahay, ayun, nakikipagpatintero pala sa mga bata. Ikatlo, habang nasa gitna ng stretching, bigla niyang sinabi, "Ay teka, naiwan ko pala ang tsinelas ko sa bahay," at hindi na bumalik hanggang kinabukasan. Kahit nakakatawa, unti-unti siyang napapansin ng ibang kalahok. Ayan na si Boy Takas, sigurado akong hindi tatagal iyan. At doon nagsimulang pumulo ang damdamin ni Boy. Habang nakahiga siya sa banig isang gabi, naalala niya si Mang Huli mula sa panaginip. Kung puro takas ang gagawin mo, hindi mo makukuha ang pangarap mo. Napaisip si Boy, kung hindi ako tatakbo ng maayos, baka ito na naman yung pagkakataon na tinakasan ko. Pero paano kung sumubok ako? Paano kung sa unang pagkakataon, tapusin ko ang sinimulan? Kinabukasan, humarap siya sa nanay niya at seryosong sabi, "Nay, hindi na ako tatakas. Sasali ako at tatapusin ko." Napangiti ang nanay niya. "Sana nga anak. Kasi minsan, ang pinakamahirap na laban, hindi yung laban sa iba, kundi laban sa sarili." At doon nagsimula ang totoong hamon ni Boy Takas. Ang hamon na hindi basta tumakbo palayo, kundi tumakbo papunta sa pangarap.
Dumating na ang unang linggo ng seryosong training para sa takbuhan ng mga pangarap. Excited si Boy Takas noong unang araw. Naka-headband pa siya na may nakasulat, "Run to win." Kahit hindi niya alam kung paano tatapusin, lakas loob siyang nagpakita. Pero syempre, si Boy ay si Boy pa rin. Pinapila silang lahat ng trainer at pinagawa ng stretching. Okay, paa kaliwa, paa kanan, sigaw ng trainer. Sumunod ang lahat, maliban kay Boy. "Bakit nakaupo ka lang dyan?" tanong ng trainer. Sagot niya, "Nag-stretching din po ako ng tiyan. Kailangan kasi naka-ready lagi sa merienda." Tawanan ng lahat. Pero nang sinubukan niyang mag-stretching ng totoo, sumakit agad ang bewang niya. "Ay, teka, parang may nabali sa likod ko." Sigaw niya habang exaggerated na umiyak. Ang ending, umupo siya sa gilid, hawak-hawak ang likod, kunwari injured. Kinabukasan, pinag-jogging sila paikot ng plaza. Habang tumatakbo, naamoy ni Boy ang bagong pritong turon mula sa tindahan ni Aling Puring. "Aba, ito ang totoong pangarap ko." Bulong niya sa sarili. Hindi na siya nagdalawang isip. U-turn agad papunta sa tindahan. Nagkunwari pang nahulog ang tali ng sapatos para makaliko. Pagbalik niya, may turon sa bulsa. At syempre, nahuli siya ng trainer. "Boy, bakit ang bagal mo?" Sagot niya. Kasi po, coach, tumatakbo ako papunta sa kaligayahan. Sabay kagat ng turon. Tawanan na naman ang mga tao. Sa isang training, biglang dumating ang nanay niya. "Boy, umuwi ka muna. Magwalis ka sa bakuran bago ka mag-practice." Napatigil si Boy. Gusto sana niyang tumakas. Pero andun ang mga kaklase niya. Nakatingin. Ayaw niyang mapahiya. Kaya ang ginawa niya pinagsabay. Hawak ang walis habang tumatakbo pa ikot ng plaza. Naging instant komedya tuloy siya. Parang superhero na may walis. Tinawag pa siya ng mga bata. Walis man. Pagdating ng hapon, bagsak si Boy sa kama. Grabe. Ang hirap pala kapag hindi ka tumatakas. Bulong niya habang nakatihaya. Pawis na pawis. Pero may kakaiba rin siyang naramdaman. Kahit pagod, may kaunting saya sa loob niya. Siguro ganito yung feeling kapag hindi ka sumuko, dagdag niya. Subalit, hindi ibig sabihin na tuluyan nang nagbago si Boy. Sa mga sumunod na araw, nariyan pa rin ang tukso. Minsan nagtatago siya sa ilalim ng punong mangga para hindi mapasali sa warm-up. Minsan kunwari, nagbibihis sa CR pero natagpo ang natutulog pala sa likod ng pinto. At minsan, habang nasa gitna ng takbuhan, bigla niyang sinabi, "Wait lang, coach. Parang hinahanap ako ng langit." Sabay higa sa damuhan, nagkunwaring tulog. Sa lahat ng iyon, halata na may laban pa rin siya sa sarili. Ngunit dahan-dahan, may napansin ang mga tao. Kahit madalas pa rin siyang tumakas, bumabalik siya. Kahit paulit-ulit siyang nagdadahilan, unti-unti rin niyang tinatapos ang mga pinapagawa. At sa bawat maliit na pagtatapos, may natututunan siya. Na mas mahirap pala ang laging may dahilan kaysa harapin na lang ang hamon. Isang gabi, habang nakatingin sa langit, naalala niya ang panaginip niya kay Mang Huli. Baka nga tama siya. Kung tatakasan ko ulit, baka hindi ko na mahuli ang bituin ko. At sa unang pagkakataon, natulog si Boy na hindi iniisip kung paano tatakas bukas, kundi kung paano niya matatapos ang sinimulan. Habang lumilipas ang mga araw ng training, parang nagiging roller coaster ang buhay ni Boy Takas. Minsan, ganado siya. Minsan gusto na naman niyang tumakas. Para siyang laging may dalawang boses sa ulo. Isa na nagsasabing, "Kaya mo iyan, Boy."
at isa na bumubulong ng takas na lang. Mas masarap magtulog. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na training, dumaan siya sa tindahan ni Aling Syon, ang pinakamatandang kapitbahay sa kanilang baryo. Si Aling Syon ay kilala sa tatlong bagay: sa maingay na boses, sa masarap na tsaa, at sa kanyang mahahabang kwento. "Hoy boy," tawag ni Aling Syon. "Halika nga rito. Bakit para kang basang sisiw na tinamaan ng bagyo?" "Pagod lang po, Aling Siyon. May training kasi para sa takbuhan." Pinaupo siya ni Aling Siyon sa upuan at binigyan ng baso ng mainit na tsaa. "Takbuhan? Aba, bagay nga sa'yo. Di ba lagi ka namang tumatakbo?" Sabay tawa. Napakamot ng ulo si Boy. "Yun nga po. Kaya sabi ko, baka dito ako sisikat. Pero parang ang hirap din pala. Gusto ko na nga ulit tumakas minsan." Natawa si Aling Siyon. Pero maya-maya, naging seryoso ang tono niya. "Alam mo boy, noong kabataan ko, ako rin ang reyna ng tikas at takas." Nanlaki ang mata ni Boy. "Talaga po? May nauna palang boy takas?" Tumawa si Aling Siyon. "Oo, iha, iho. Mahilig din akong umiwas sa gawain. Lagi akong nagdadahilan. Pero dumating ang araw na na-realize ko, hindi pala pwedeng takasan ng buhay. Kasi kahit saan ka magtago, hahabulin ka pa rin ng responsibilidad." Nagkunwari si Boy na hindi interesado, pero halata sa mukha niya na tinatamaan siya. Ano pong nangyari sa inyo?" "Simple," sagot ni Aling Siyon. "Nung nagkapamilya ako, hindi ko na pwedeng takasan ng anak ko kapag umiiyak. Hindi ko na pwedeng takasan ng trabaho kapag kailangan ng pagkain. At doon ko natutunan, Boy, kung tatakas ka man, tumakas ka sa bisyo, sa katamaran, sa mga bagay na sisira sa iyo. Pero huwag mong tatakasan ng pangarap." Tumahimik si Boy. Para siyang sinampal ng malamig na hangin. Hindi kasi niya naisip na ang ugali niyang pagtakas ay baka dalhin niya hanggang pagtanda. Habang naglalakad pa uwi, dala-dala niya ang mga salita ni Aling Siyon. Tumakas sa bisyo, huwag sa pangarap. Paulit-ulit niyang binubulong. Kinagabihan, nakahiga siya at nakatitig sa kisame. Baka nga, kaya ako laging tumatakbo palayo kasi natatakot akong mabigo. Pero paano ko malalaman kung kaya ko? Kung palagi na lang akong tumatakas? Napangiti siya ng kaunti. Siguro, this time, hindi ako tatakas. Kinabukasan, pagdating niya sa training, agad siyang lumapit sa coach. "Coach, hindi na po ako tatakas." Buong tapang niyang sabi. Tumingin ang coach sa kanya at ngumiti. "Magandang pakinggan yan, Boy. Pero tingnan natin kung kaya mong patunayan." Habang tumatakbo siya pa ikot ng plaza, sumigaw siya. "Hindi ako tatakas. Hindi ako tatakas." Ang problema, sa sobrang lakas ng boses niya, may isang aso ang biglang humabol sa kanya. Kaya ayun, tumakbo siya ng ubod ng bilis habang sumisigaw ng, "Hindi ako tatakas. Pero pwede bang tumakbo ako palayo sa aso?" Tawanan ang mga tao, pati na ang coach. Pero kahit nakakatawa ang eksena, may kakaibang nangyari kay Boy. Sa unang pagkakataon, natapos niya ang training ng hindi nagdadahilan, hindi nagtatago, at hindi bumibili ng turon sa gitna ng takbuhan. Pag-uwi niya, mas pagod siya kaysa dati. Pero may ngiti sa muka. Siguro ito ang sinasabi nila. Masarap pala sa pakiramdam ang hindi tumakas. Kinabukasan, maagang gumising si Boy Takas. Hindi na niya kailangang tumakas. Hindi na siya kailangang magkubli o magtago. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may direksyon na ang kanyang mga paa. Habang naglalakad papunta sa eskwela,
Napansin niya ang mga batang naglalaro ng text, ang iba nagbabasketball sa kanto, at ang ilan naman ay tulog pa kahit maliwanag na. Ngumiti si Boy Takas. Dati, ganyan lang din ako, sabi niya sa sarili. Takbo dito, laro doon, tulog kung kailang gusto. Pero ngayon, parang iba na. Parang may bago na akong dahilan para gumising. Pagdating niya sa eskwela, sinalubong siya ng guro nila. Oh, Boy Takas, aba at ang aga mo ngayon, biro ng guro. Hindi ka ba napagod sa pagtakas kahapon? Napakamot lang ng ulo si Boy Takas. Saka ngumiti. Sir, hindi na po ako tatakas ngayon. May mas mahalaga akong tatakasan. Yung dating ako na walang pangarap. Napatawa ang guro. Aba, mukhang seryoso ka nga. Sige, ipakita mo nga sa akin. Sa loob ng klase, ibang-iba na si Boy Takas. Nakikinig na siya. Sumasagot na. At minsan pa'y tumutulong sa mga kaklase na nahihirapan. Hindi na siya yung palaging nakatingin sa bintana. Nag-aabang ng pagkakataong makalabas. Pero syempre, hindi nawawala ang kanyang kalokohan. Kapag tinanong siya ng guro, minsan sasagot siya ng may halong biro. Boy Takas, anong tawag sa taong laging nag-aaral? Di, Boy Sipag. Sabay tawa ng buong klase. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan niyang hindi pala masamang magkaroon ng pangarap. At higit sa lahat, natutunan niya na hindi ito makukuha sa pagtakas, kundi sa pagharap sa hirap. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, naisip niya ang matandang sinabi niya dati. Gusto ko lang naman tumakas. Ngayon, iba na ang kanyang sagot. Hindi ko na gustong tumakas. Ang gusto ko na ay abutin ang pangarap ko. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kalangitan at ngumiti. Hindi man sigurado kung saan siya dadalhin ng kanyang mga pangarap. Alam niyang may patutunguhan siya. At sa puso niya, may aral na nakabaon. Ang tunay na takas ay hindi sa klase, kundi sa mga bagay na pumipigil sa atin na mangarap. At doon nagtapos ang kwento ni Boy Takas mula sa isang batang laging tumatakas. Natutunan niyang ang tunay na pagtakas ay hindi mula sa klase o hirap, kundi mula sa mga bagay na humahadlang sa kanya na mangarap. Kaya't kung ikaw man ay may pangarap, tandaan mo, hindi mo kailangang tumakbo palayo, kundi lumakad pa palapit. Kahit dahan-dahan, basta't tuloy-tuloy. Ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata at hayaan mong ang mga pangarap mo ang maging kasama mo ngayong gabi. Magandang pagtulog at sana bukas paggising mo, dala mo ang aral ni Boy Takas na may ngiti, may tapang at may bagong simula. Magandang gabi.